Pakuti ng Diyos. Amen. At ang Diyos po ay tunay na hindi po nagkukulang sa atin. Ang Diyos ay laging tapat at magpakailanman. Ang mensahe po ngayong umaga na nais ko pong ibahagi sa inyo na mayroon pong gabay at patnubay ng ating Panginoon. The path of renewal. Ang landas ng pagpapanumbalik sa ating Panginoon. Ito po ay bahagi pa rin ng ating pong tema para sa buwan na ito. Marching forward with faith. Marching forward with faith. Na kinuha po natin dito po sa Psalm chapter 51 verse 10 to 12. Na kung saan ay basahin ko po sa wikang Ingles. Sabi nito, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Tayo muna sa taling yumuko at tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, banal, at makapangyarihan sa lahat. Karapat-dapat lamang na Ikaw ay aming purihin, sambahin, at pag-alaya ng pinakamataas na papuri at parangal sa aming pong kalagitnaan. Sapagkat Ikaw ang aming Diyos. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Patuloy po kami nagpapasakop sa iyong kalooban sa umagang ito. At sa oras nito ng aming pong pakikinig ng iyong salita, na kung saan ay hinihiling po namin na patuloy po kami patawarin sa aming mga sala, linisin mo ang aming mga puso. At buksan mo po ang puso namin ito, Panginoon, upang anuman ang mensahe na nais mong ipahayag at aming marinig, Panginoon. Ito po ay mayroong kasamang paspas at pagpapala na nagmumula sa iyo. Dalangin po namin na bigyan mo kami ng isang pusong mapagpakumbaba at handang tanggapin ito po mga pagpapala na ito ngayong oras na ito, O Diyos. Give us also ears, Lord, that willing to listen to God. Upang sa gayon, Panginoon, ano man namin marinig ay patuloy po namin maisabuhay sa amin po mga pang-araw-araw, Panginoon, na gawain. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Lord, itago po ang iyong abang lingkod sa iyo pong kaluwalhatian. At Ikaw, Lord God, sa may taas at mapapurihan ngayong umaga. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. The path of renewal. Ito po ay paghahanda para po sa ating Lenten season. O yung sa ibang katawagan ay Kwaresma or Holy Week. Marami po may mga tao na mali po ang kanilang pagkaunawa doon sa kanilang pagnanais na manumbalik sa Panginoon. Alam natin o kinikilala natin na tayo po ay nagkakasala. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Amen? Ang sabi po ng Romans 33 verse 23, walang sino mang matuwid sa atin. Subalit may mga tao na gusto po nilang bumalik, manumbalik sa Panginoon. At tuwing mahal na araw, ang kanila pong ginagawa ay nagbibigay sila ng panata sa Panginoon. Yung iba, nag-aalay lakad. Yung iba ay nagsasakripisyo sa kanilang sarili, sinusugatan, sinasaktan. Yung iba ay nagpapapako sa cross. Pero makita po natin ang kanilang buhay ay bumabalik din po sila sa dati nilang ginagawa, sa dati nilang buhay. At kung maalala po ninyo at napanood po ninyo yung mga balita or yung Jessica Soho na mayroon pong taong nagpapakong sa cross taon-taon doon po sa Pampanga. Dahil ang pagkaakala niya na sa pamagitan po noon ay
mapapatawad siya ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Siya po ay nagpapapako sa Diyos taon-taon, sa cross. Nagpapapako siya sa cross taon-taon. At bago siya magpapako, yung kanyang pakong inihahanda ay ibinababad niya muna sa gin. Ano? Ibinababad niya muna sa gin para daw walang tetano. Ano? At pagka tapos naman niyang ipako o magpapako sa cross, ay iinom siya ng gin para din Yung pinagbabalan ng pako. mawala yung sakit, no? Maging mamanhin, no? Yung kanyang katawan at hindi siya makaramdam ng anumang sakit, no? Sa kanya pong wala sa kanyang pagpapako sa cross o sa kanyang sakripisyo. In other words, meron siyang panata taon-taon, ngunit bumabalik siya sa dati niyang buhay. Meron din po mga Kristiyano na pagka nagkakasala, ay of course, nakakaranas po tayo ng kalungkutan. Amen? Nakakaranas tayo ng kalungkutan. Balisa tayo palagi pagka tayo may nagkasala. At minsan, dinadaya natin yung sarili natin na parang okay lang. Subalit ang katotohanan ay hindi po natin magawa yung mga gusto po natin gawin. At hindi po tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Hindi rin po tayo lumalalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoon dahil meron po tayong unsettled heart. Meron tayong puso na kung saan ay nasaktan, gumanti, nagtanim ng sama ng loob, at iyon ang hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga kung paano dapat may isaayos ang ating puso sa harap ng ating Panginoon. Kaya, nagpapatuloy tayo sa ating ginagawa pero hindi tayo masaya. Meron pa rin lungkot, meron pa rin kulang para pa rin tayong naglalakad sa isang landas na walang patutunguhan, walang direksyon. Puno ng galit, puno ng buot, at hindi lumalago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo itong Psalms 51. Actually, ito po ay napakahaba kasi, pero pumili naman po ako ng 2 talata dito po sa chapter na ito upang sa ganun po ay ating mabigyan ng emphasis ito pong mensahe ngayong umaga, the path of renewal. Ang ating po kailangan ay hindi po yung mga panlabas na gawain upang tayo po ay magpatuloy at lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. What we need is true renewal. True renewal. Sabihin nga natin, true renewal. Yan ang kailangan po natin. So, ano ba ang good text po dito? Ano ba ang mensahe ng ating Panginoon na dapat po nating balikan para tayo po ay may ugnay po natin ito sa ating pong kapanahunan. Now, ito pong si David ay pumaharap sa matinding o consequences ng kanya pong kasalanan. Pumaharap siya sa mga naging resulta, kinalabasan ng kanyang mga pagkakasala noon kay Bathsheba. Dahil sa po ay na pinagnasaan niya ang babaeng ito at hanggang sa ito ay kanyang inangkin, at para maitago yung kanyang kasalanan ay ipinabatay niya yung asawa ni Bathsheba at patuloy siya na nagsisinungaling at pinapalagay niya sa kanyang sarili na parang walang masamang nangyari. Subalit, sa kanyang buhay, sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon at bilang hari ng Israel, ay hindi po talagang bumabalik sa kanyang alaala yung mga ginawa niya, yung kanyang kasalanan sa Diyos at sa mga taong ginawa niya ng mali.
Bumabalik ang kanyang alaala. Sabi nga dito, ang pagsasalansang ko sa verse 3 ay kinikilala at laging nasa isip ko at alaala. So hindi siya makamove on mula doon sa kanyang pagkakasala. Kaya po, yung talata mula verse 1 hanggang verse 9 ay mapapansin po natin, mababasa po natin na yung talata na yan ay naglalaman ng matinding pagsisisi ni Haring David dahil sa mga pagkakasala na kanyang ginawa sa harap ng Diyos at sa kasalanang ginawa niya sa harap ng kanyang kapwa. Now, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa pagpapanumbalik or biblical renewal, o definition ng biblical renewal? Biblical renewal is not just changing behavior. Hindi po sa pamamagitan ng pagbabago lamang ng ating mga gawain, yung mga pinapakita natin, yun pong totoong pagpapanumbalik natin sa ating Panginoon, but it is a total inner transformation. Ito po ay pagbabago sa ating sa kaibuturan ng ating puso. Ito po ay isang kabuuang panloob na pagbabago. Renewal of the mind, will, and emotions. Mga kapatid, we cannot clean our heart, our own hearts, dahil ang paglilinis ng ating puso ay trabaho o gawain ng ating Diyos. Amen? Renewal is a divine work. Sa madaling salita, hindi natin kayang magbago kung hindi ikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ganyan po ang nangyari kay Haring David. Patuloy niyang inaalala. Naglilingkod siya. Ginagawa niya yung mga bagay na nais niyang gawin bilang isang hari. Subalit hindi siya masaya. Walang pagbabago na nakikita niya sa kanyang ginagawa. Dahil muli ay bumabalik sa kanyang alaala, sa kanyang isipan ang lahat ng kamalian na kanyang ginawa sa ating Panginoon. Kaya ito pong chapter 51 ay kanyang inawit upang sa ganon ay manumbalik siya sa Panginoon. Now, ano nga ba ang mga bagay na dapat nating hilingin sa ating Panginoon? What are the things that we need to ask God for a total transformation in our life? Una, hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng malinis na puso. Asking God for a clean heart. Sabi nga ng verse 10a, create in me a clean heart, O God. O Diyos, ilikha mo ako ng panibagong puso. Yun ang kanyang panalangin. Yun ang kanyang awit sa Panginoon. Pagkatapos niyang humingi ng tawad sa Diyos, sabi niya, Lord, Panginoon, ilikha mo po ako ng isang puso na malinis. Bakit? Bakit yun ang hiningi niya? Because David's heart was corrupted by sin. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kasalanan. Ang kanyang buhay ay nakikita ng Diyos na ito'y isang marumi kahit siya ay naglilingkod sa ating Panginoon.
Dito po ay makikita natin na kinikilala ni David that only God can perform the miracle of cleansing. David cannot purify himself. Amen? Ganun din po sa atin. Pagka tayo po ay nagkakasala because our heart was corrupted by sin, dapat kilalanin din po natin sa ating sarili na hindi po natin magawang magbago pagka wala ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi po natin kayang magbago sa ganang atin lamang. Hindi po natin kayang linisin ang ating sarili. Hindi natin kayang linisin ang sarili nating karumihan. Hindi po ito yung panlabas na dumi. Kahit pagka marumi ang ating panlabas na appearance, yung ating pong physical appearance ay pwede tayong maligo. Ang sinasabi po dito ay yung puso natin, yung ating kalooban na hindi natin kayang linisin. Hindi natin kayang baguhin ang ating puso hanggang hindi kumikilos yung miraculous word ng ating Panginoon na paglilinis sa ating puso. Amen? So, ano po ang ating gagawin? Ano po ang ating landas na dapat po nating tahakin patungo sa landas ng pagpapanumbalik natin sa ating Panginoon? Admitting our inability to be righteous. Aminin natin sa ating sarili na tayo po ay walang kakayahan para maging malinis ang ating puso at maging matuwid ang ating pamumuhay. Amen? But asking God to create a pure motives and desire. Hilingin natin sa Diyos. Hilingin natin sa ating Panginoon na tayo ay ilikha ng isang puso na kung saan ay malinis ang ating motibo, maging yung ating pong kalooban, ang nais ng ating puso. Amen? Ikalawa, the second request of David ay makikita po natin sa verse 10b. Sabi po dito, and renew a steadfast spirit within me. Yung request niya ay magkaroon ng consistent na espiritu. Maging matatag. Yung espiritu na ito maging matibay. Sapagkat ito ang humaharap sa ating Panginoong Diyos. Yun yung kanyang hiling. The request for a consistent spirit. Bakit yun ang kanyang request? Sapagkat ang kanyang espiritu, ang ating espiritu is meron pa rin tayong pag-alinlangan. Wavering. A wavering spirit. Nag-aalinlangan tayo sa maraming bagay. At alam natin na ang pag-aalinlangan ay kakulangan ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Unfaithful. Hindi tayo dapat aminin natin na tayo ay hindi tapat sa ating Panginoon. Hindi dapat natin dinadaya yung ating sarili, ay, faithful yata ako kay Lord kasi binibless niya ako eh. Pinagpapala niya ako. Binibigay niya sa akin kung ano yung hinihiling ko. Nagtatagumpay ako sa takbo ng aking buhay, sa career, sa business, sa trabaho. Napopromote ako, naitataas yung posisyon ko, ay pinagpapala ako ni Lord. Kasi faithful lang. Tayo po ay hindi tapat sa ating Panginoon. Lahat po tayo. And we have
a disobedient spirit. Meron tayong espiritu na kung saan ay sumusuway sa Diyos. Gusto natin masunod, mangyari kung ano ang gusto natin. Pagka hindi natin nakuha yung gusto natin, agad ay nagreklamo tayo sa Diyos. Kapag tayo ay pagka hindi maganda, maayos ang buhay natin, nagreklamo tayo sa Diyos, agad tayo sumusuway sa Kanya. Para lamang maging maayos yung buhay natin sa gayong paniniwala. So ito ang dahilan kung bakit humihingi itong si David ng consistent spirit, steadfast spirit. Sabi niya, sa Tagalog, O Diyos, bigyan mo ako ng bagong damdamin. Ano? Now, dahil tayo po ay nag-aalinlangan, dahil tayo po ay unfaithful sa ating Panginoon, dahil tayo po ay sumusuway sa ating Panginoong Diyos, ano po ang dapat nating gawin? Asking God for a steadfast or firm spirit. Isang espiritong may paninindigan sa katotohanan. Matatag at tapat sa ating Panginoong Diyos. A firm spirit that remains loyal to God. At upang sa ganon ay makaiwas tayo na balik-balikan pa yung mga dati nating kasalanan. Yung mga dati nating pagkakamali. Church, we cannot move forward if we still have unsettled issues. Kung meron tayong mga unsettled issues, problems from the past, na hindi pa po natin na aayos at iniwan na lamang po natin yung nakaraan na parang nakatiwangwang lamang. Hindi natin inaayos ang puso natin sa ating Panginoon. Hindi natin hinihiling sa Diyos yung kanyang espiritu na siyang manatili sa atin. Paulit-ulit lang ang ating magiging karanasan sa buhay. Nasa daan pa rin po tayo ng kawalan, kalungkutan, kahirapan, at wala pa rin direksyon ng ating buhay. Yan ang uri ng buhay na maaari po natin maranasan kung hindi po tayo hihingi sa Diyos ng isang espiritu o isang bagong damdamin sa harap ng ating Panginoon, na kung saan ay tapat sa Diyos. Ikatlong request sa talata na ito, the request for connected fellowship. Ano po ang sabi ng verse 11? Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Sa iyong harapay, huwag akong alisin ang espiritu mo, ang papaghariin sa akin. Yun ang kanyang request, yun ang kanyang hinihiling sa Diyos. Na manatili siya sa presensya ng Panginoon. Bakit? Ano ang problema ni David? At ano ang kanyang kinakatakutan? The fear of losing God's intimate presence due to sin. Makikita po natin dito na sa talata na
ay kinikilala ni Haring David ng mga awit nito na ang kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit siya nahiwalay sa Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi malayo sa atin. Hindi siya malayo sa atin. Ang Diyos po ay malapit sa atin. He is a prayer away God. Subalit, nakakaramdam po tayo ng paglayo o ng separation, yun po ay dahil sa ating kasalanan. Yun po ay dahil sa ating kasalanan. At yung pagpapanumbalik lamang ang siyang magiging dahilan o pagpapanumbalik ng kanyang presensya sa ating buhay. At ganoon din po tayo, pabalik tayo sa presensya ng ating Panginoon upang sa ganoon manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po tayo natatakot na mawala ang presensya ng Diyos sapagkat marami pong mga bagay na pwede pong mawala sa atin. Katulad po ni Haring Saul. Alam niyo po ba si Haring Saul ay galit na galit kay David nung hindi pa siya hari? Galit na galit itong si King Saul kay David at ito po ay nagsiselos sapagkat pinagtatagumpay ng Diyos itong si David sa lahat ng labanan, sa lahat ng kanyang ginagawa. At alam po ninyo kung ano ang kinakatakutan nitong si King Saul. Natatakot siya na mawala sa kanya ang kanyang kaharian. Natatakot siya na mawala ang kanyang reputasyon. Natatakot siya na baka mawala yung kanyang authority. Yan ang dahilan kung bakit hinahandling niya at gusto patayin itong si David. Tayo rin po, marami po tayong kinakatakutan kapag ang presensya ng Diyos ay para pakiramdam natin malayo tayo sa Kanya. Natatakot tayo na baka mawala kung ano yung mga tinatangkilik natin. Natatakot tayo na baka mawala kung ano yung mga bagay na pinapahalagahan natin sa buhay. Kaya masabi ni Haring David sa kanyang awit, "Take your Holy Spirit from me." Fears losing the active, guiding presence of God. Maliban doon sa maaaring mawala sa ating buhay, ay yung pong mawawala yung aktibong pagkilos ng Diyos, yung kanyang gabay, yung kanyang patnubay sa buhay po natin. Yun din po ang isa sa ating pong kinakatakutan. Subalit, ano nga ba ang maaari po nating hilingin sa Diyos? Tuwing tayo po ay nakakaranas o nakakaramdam na ang presensya ng Diyos ay malayo sa atin. Ano po ang pwede nating hilingin sa ating Panginoon? Prioritizing fellowship with God. Hindi malayo ang presensya ng Diyos. Hindi malayo ang Diyos sa atin. Tayo ang lumalayo sa Kanya. Dahil hindi natin binibigyan ng prioridad yung ating pagkikipag-fellowship sa ating Panginoon. Hindi natin magawang magpasalamat sa bawat umaga, magpasalamat sa Diyos sa Kanyang panibagong buhay na pinagkaloob. Hindi natin magawang magbasa ng Kanyang salita o yung Biblia. Dahil abala na po tayo sa maraming bagay.
Inuuna po natin yung mga bagay na kung saan ay nakakapagpalayo sa atin mula sa presensya ng Diyos. Hindi po natin inuuna yung ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Nawawala po ang ating pakikipag-fellowship sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, nagsisimba naman po ako tuwing Sunday. Pastor, nag-attend naman ako ng prayer meeting. Taimtim nga yung pagdarasal ko. Lumuhod pa nga ako noong Wednesday. Sakit-sakit ng tuhod ko, pero tiniis ko. Pero bakit pakiramdam ko, Lord, parang wala akong kasama. Parang feeling ko nag-iisa pa rin ako. Feeling ko hindi kita kasama. Yung presensya mo ay hindi ko nararamdaman. Why? Mayroon pong kulang, mga kapatid. Mayroong kulang. Ano po yun? Relying on the Holy Spirit or spiritual survival. Hindi po makakilos ang banal na Espiritu at hindi rin po tayo magtitiwala magtiwala sa Diyos kung kulang yung ating pong ginagawa na pakipag-fellowship sa ating Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos ay hindi lamang po Kristiyano tuwing Sunday. Hindi lamang po Kristiyano tuwing Wednesday. Ang pagiging Kristiyano ay araw-araw. Araw-araw po tayong sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya araw-araw din po natin ginagawa dapat yung pakikipag-fellowship sa Kanya sa pamagitan ng pagdarasal, pagbabasa ng Kanyang salita, sapagkat sa Biblia, sa Kanyang salita, dito po siya sumasagot sa kung ano po ang ating hinihiling sa Kanya. Sa Biblia, dito rin po natin matatagpuan kung paano tayo gagabayan ng ating Panginoong Diyos sa pang-araw-araw po nating gawain. And without prayer, without reading your Bible, merong kulang sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Hindi mo magawang magtiwala sa banal na Espiritu sapagkat unang-una, ang banal na Espiritu ay hindi kumikilos sa buhay ng isang tao na hindi po nagtitiwala sa ating Panginoon. At ang tao nagtitiwala sa Diyos ay nakasandal at nakalinya doon sa mga gawain pang espiritual na kung saan nagdarasal, nagbabasa ng salita ng Diyos at patuloy na dumadalo sa iba pang mga gawain ng ating Panginoon. Amen? So, ang landas na dapat po nating balikan ay yung pong pag-una sa pakikisama sa Diyos, higit sa lahat, at pag-asa sa banal na Espiritu para sa espiritual na kaligtasan at isang pakiusap sa Diyos at patindihin ang ating katiyakan sa ating pong covenant sa ating Panginoong Diyos. Intensified by our new covenant assurance. Napakahalaga po na unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Hello? Kasi yan po yung ating pangako sa Lord. When we became a Christian, when we surrender our lives to Him, nangako tayo sa Panginoon na susunod sa Kanya. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng panibagong puso at panibagong lakad. And lastly, the request for a cheerful service and spiritual restoration. Hindi ko na po nasama.
Sabi po ng verse 12, restore to me the joy of your salvation. Bakit ito yung hinihiling niya sa ating Panginoon? Dahil ang kasalanan ay umaagaw ng kagalakan sa kagalakan ng bawat Kristiyano. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? Work out your salvation. Isabuhay ninyo ang inyong pananampalataya. Hello? Isabuhay ninyo ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung ano ang mga natutunan mo dahil ikaw ay ligtas na, dahil binigyan ka na ng Diyos ng panibagong buhay, panibagong puso, panibagong lakad, magkakaroon ka ngayon ng kagalakan sa iyong pagpapatuloy at paglilingkod sa ating Panginoon. Subalit, dahil po sa kasalanan, yung kagalakan na ito sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay inaagaw po ng ating kasalanan na hindi pa po natin naihingi ng tawad sa ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit yung sinasabi po natin, Lord, naglilingkod naman ako. Pero bakit hanggang ngayon, Panginoon, hindi ko po nararanasan yung blessing mo? Minsan may blessing, pero kinabukasan, wala na. Sa mga susunod, wala na rin. Bakit pag maglilingkod ako sa iyo, Lord, nalulungkot pa rin ako, meron pa rin kulang dahil po sa kasalanan na inaagaw sa atin. Para hindi po tayo maging masaya na isabuhay natin yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Yan po yung naging dahilan ni Hari David. Lagi niya naaalala yung kanyang mga kasalanan na ginawa niya from the past at hindi niya po ito naihingi ng tawad sa Diyos. Kaya yung kanyang paglilingkod sa Diyos ay laging kulang. Hindi masaya. Minsan yun po dumarating sa buhay po ng ating mga Kristiyano. Nakakaramdam po tayo ng parang paghihina. Yes, masipag tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo nalilate sa kanyang mga gawain. Hindi tayo uma-absent sa kanyang gawain. Pero yun pong kasalanan na hindi pa po natin nahingi ng tawad noon ay bumabalik sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tayo po ay nagdurusa at nalulungkot. At hindi tuloy-tuloy ang pagbabala ng ating Panginoon. Inaagaw ang kasalanan at kagalakan sa ating paglilingkod. Kaya anong nagiging dahilan? Ang ating paglilingkod ay nagiging burden sa atin. Nagiging pabigat sa atin. Instead of blessing, nagiging burden sa atin. Kaya ano po ang hiningi ni Hari David na marinig po natin hilingin sa ating Panginoon? Asking God to revive the will or willing spirit to obey Him. Moving from reluctant duty to joyful service. Yan ang hilingin natin sa ating Panginoon. Para maranasan po natin ang tunay na kagalakan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon at hindi maging burden, hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng isang espiritu
na tapat at punong-puno ng pagnanais, pagnanasa na sambahin, paglingkuran ang ating Panginoon. Sabi niya pa rito, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Hingi tayo kay Lord na isang puso na kung saan ay eager, uhaw, gutom, na sumunod sa ating Panginoon. At sa ganong paraan, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan upang tayo po ay magtagumpay sa ating pagsunod sa Kanya. At masabi po natin na tayo po ay nasa landas ng pagpapanumbalik sa ating Panginoon. Church renewal is not a one-time event, but a daily habit. Amen? Hindi lamang po one time na pangyayari yan sa buhay mo. Yung pagpapanumbalik. Bakit? Dahil araw-araw po tayo nagkakasala. Araw-araw po tayo na nalulungkot, nagdurusa dahil po sa ating mga kasalanan. Kaya gawin po natin habit yung ating pong pagbalik sa Panginoon. Balik tayo kay Lord. Balik tayo sa Kanyang presensya. Amen? Balik tayo sa ating Panginoon. Now, the path of repentance. We must move from hiding sin to confessing it, relying on God's grace and mercy. Ang landas ng pagpapanumbalik at pagsisisi ay hindi po nagtatago ng ating mga kasalanan, kundi ipinabahayag natin ito sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan tayo po ay nagre-rely sa Kanyang kahabagan at maging sa Kanyang awa. Hindi po sa pamagitan ng ating mga sariling gawa. Daily renewal as a believers, we exhale. Ano ba yung exhale? Ha? Ano yung exhale? Ilabas, di ba? Ilabas yung hininga. Tama po ba? Ganon din po ito sa ating kasalanan. Ilabas natin yung kasalanan sa puso natin. So, as believers, we exhale sin and inhale. Ano yung inhale? Papasukin natin yung grasya, yung habag ng ating Panginoon araw-araw sa pamagitan po ng prayer ni Haring David na makikita po natin sa Psalms 51. So, exhale, ilabas mo yung kasalanan, and then, inhale, langhapin mo. No? Langhapin mo ang grasya at awa ng ating Panginoon. Amen? Palagpakan muna natin ang Panginoon. Mag-practice na kayo mamaya. No? Ano ba yung una natin ginagawa? Pagka inhale muna, di ba? O, ang gagawin natin, exhale muna. Inhale. Sige. Ibig sabihin, parang wala talagang matira. Ano? Tama ba? Tama? Bakit exhale? Kung ano yung ilalabas mo, yun na yung pinaka-tira ng hininga mo, di ba? Tama ba? Pansinin natin. O pagka hihinga tayo, di ba? I-inhale. Maraming nakapondo na hangin sa katawan natin, no? Sa bagat na, sa lungs natin. Ibig sabihin, kapag unahin natin yung inhale, maaaring paglabas po natin ay pagbuga po natin,
pag-exhale natin ay meron pang matira. I am talking about our sins na ginagawa natin o nagagawa natin sa harap ng Panginoon. Nakuha niyo po yung ideya. Exhale, ilabas mo yung mga natitirang kasalanan sa puso. Wala ka dapat iiwan dyan. Langhapin mo yung grasya ng Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay mahabagin. Ang Diyos natin ay maawain. Hinihintay lang niya tayo na lumapit sa Kanya. Hinihintay niya lang tayo na inulog sa Kanya lahat ng ating mga kasalanan at aminin natin sa harap ng Diyos na tayo ay nagkasala. And looking forward as a believers, the ultimate perfect is found in Jesus Christ. Sino ba si Jesus? The one who makes us. Ang Diyos na siya nagpalaya sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya tingnan po ninyo yung ating background, picture background. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Sabi sa kanta kanina, you live, you die, and you rose again. Para magkaroon tayo ng buhay. Amen? Para magkaroon tayo ng buhay. Nabuhay na magmuli ang ating Panginoong Jesus. Wala sa kamatayan. Dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon para muli mabuhay. Dahil noon, patay tayo sa ating mga kasalanan. But because of the cross, kung saan nakapako ang Panginoong Jesus, doon niya isinagpipisyo ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, namatay siya para sa iyo, para sa ating lahat. Amen? Namatay siya, ngunit sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. And that is why the ultimate and perfect is found in Jesus Christ. Tumingin lang tayo sa Kanya. Tumingin tayo sa ating Panginoong Jesus. Tingnan natin at damihin natin yung Kanyang mga sakripisyo, yung Kanyang mga hirap, yung Kanyang pagdurusan dahil sa ating lahat. Para mabigyan niya tayo ng panibagong buhay at ituro sa atin ang landas ng pagbabago at pagsisisi. Sabi po ng 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, and the old has gone. The new is here. Kung ikaw ay tunay na nakipag-isa na kay Kristo, wala na ang dati mong pagkatao. Yung dati mong pagkatao na corrupted ng kasalanan. Wala na ang dati mong pagkatao na kung saan ay sumusuway at patuloy na nagkakasala sa Diyos. Binigyan ka na ng panibagong puso. Nilikha ka na ng Diyos bilang isang panibagong nilalang. Upang ikaw ay magpatuloy at gawin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, the path of renewal is through repentance. Ang tunay po na landas ng pagpapanumbalik ay ang tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan. At sa pamagitan ng
hingi sa ating Panginoon ng panibagong puso, malinis na puso, at panibagong espiritu, damdamin na kung saan na ibinalik ng Panginoon at nanumbalik ang ating ang presensya ng Diyos sa ating buhay dahil po sa ating tunay at taimtim na pagsisisi sa ating Panginoon. And of course, higit sa lahat, and a willing, obedient of spirit to sustain us. Para magpatuloy tayo mga kapatid, dapat meron tayong espiritu na handang sumunod sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng ating